Matatandaan noon na dinala talaga ng Swedish defense company na Saab ang mock-up ng kanilang fighter jet na JAS 39 Gripen sa Pilipinas upang kumbinsihin palalo ang ating hukbong sindatahan, lalo na ang Philippine Air Force, na piliin ang kanilang fighter jet para sa modernization program. Kumpiyansa din umano ang Saab na sila ang pipiliin ng ating Air Force matapos mapili ng Thailand ang kanilang Gripen fighter jet nitong mga nakaraang buwan lamang at di hamak na mas mura ang kanilang ino-offer kumpara sa mga fighter jet ng mga kompetitor nito. Sa mga hindi nakakaalam, nasa 400 billion pesos ang ilalaang pondo ng Philippine government para sa fighter jet project na ito ng Air Force at nasa 40 units ang kanilang gustong bilhin, kaya ganito ka-agresibo ang marketing ng Saab para ang kanilang produkto ang piliin ng ating Philippine Air Force. Ngunit sa balita nitong nakaraang buwan lamang, mukhang mauuwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan na ito ng Swedish Defense Company matapos ibalitang ang KF-21 Air Superiority Fighter ng South Korea at ang F-16 Viper ng Estados Unidos ang natitirang maglalaban sa fighter jet project na ito ng Philippine Air Force. Nakikipag-usap na umano ang Philippine government sa Korea Aerospace Industries upang magsumiti ng detalyadong impormasyon patungkol sa kanilang ino-offer na KF-21 at mapag-aralan na ng mga personnel ng ating Air Force kung angkop nga ba ang fighter jet na ito para sa ating bansa. Ang KF-21 ang panghuling sumali sa proyekto na ito sa modernization program at mukhang matatalo pa nito ang ilang taon ng ino-offer sa Pilipinas, lalo na ang JAS 39 Gripen mula sa bansang Sweden at ang iba pang offer tulad ng Dassault Rafale ng bansang France at ang Eurofighter Typhoon Multirole Fighter ng buong Europa. Nasa 10 KF-21 ang ino-offer sa ngayon ng South Korea sa halagang nasa 62 billion pesos dahil hindi isang bagsakan ang pagbili sa mga fighter jets kundi paunti-unti hanggang sa mabuo ang nasa 40 gustong bilhin ng Pilipinas. Ngunit ayon din mismo sa Korea Aerospace Industries, alam nila ang pipiliin talaga ng Philippine Air Force ay ang mga F-16 fighter jets ng Estados Unidos dahil na rin sa ito talaga ang kanilang gustong bilhin noon pa at napakaganda ng relasyon ng Amerika at Pilipinas. Nasa 25 mga bansa din sa ngayon ang kasalukuyang gumagamit ng mga F-16 at maraming bansa pa ang nag-order ng mga brand new na units, kaya nasa full force ngayon ang kanilang factory sa paggawa ng aircraft at aasahan natin na magiging matagal ang delivery nito. Kapag ang mga F-16 na nga ang mabili ng Philippine Air Force, umaasa ang Korea Aerospace Industries na mapipili ang kanilang KF-21 sa mga susunod na batch ng fighter jet dahil sa may katangian ng mga KF-21 na wala sa mga F-16 katulad na lang ng mga stealth capabilities na nagpapahirap sa kalaban na ma-detect ito sa radar. Mayroon ding taglay na teknolohiya ang mga KF-21 na kapareho sa F-35 stealth fighters na hindi nila ginaya kundi binili talaga mula sa Amerika, kaya hindi basta-basta ang aircraft na ito. Ang problema lang talaga sa offer na ito ng South Korea ay sa taong 2026 pa uumpisa ng mass production nito at uunahin muna ang paggawa ng aircraft para sa kanilang bansa, pati na rin sa bansang Indonesia, kaya matatagalan pa ang delivery kung ito ang pipiliin ng Pinas at alam naman nating kailangan na ito sa ngayon ng bansa. At dahil nga sa napag-usapan na rin natin ng stealth technology, nagpahayag din ang Philippine Air Force sa pagbili ng sikat na F-35 stealth fighter na masasabi nating pinaka-advanced na fighter jet sa buong mundo at isa din sa pinakamahal na produkto ng Estados Unidos. Ang planong ito ay kapag matapos na ng bansa ang pagbili sa 40 fighter jets na kanilang requirement ngayon sa modernization program, kaya medyo malayo-layo pa ang usapan para sa mga F-35
at hindi pa handa ang budget ng Pinas para sa aircraft na ito. Ang isa pang problema dito ay napaka-istrikto ng Amerika kung sino ang bebentahan nila ng mga F-35 at kasalukuyang nasa 4 na bansa pa lamang sa Asia ang nag-ooperate ng naturang fighter jet, at kahit na ang mga kalapit na kaalyado nito katulad na lang ng Turkey at United Arab Emirates ay hindi pinagbentahan ng Estados Unidos. Kaya sa ngayon, lumipat na lamang tayo sa mas makatotohanang proyekto at ito na nga ang pagkuha ng bagong bersyon ng mga FA-50 light fighter jet mula sa Korea Aerospace Industries, at formal na itong kasama sa mga planong bibilhin sa susunod na taon sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Mas upgraded na ang mga bagong FA-50 na ito, ngunit mas mahal na rin ang presyo, kaya may bago na namang hahanapan ng pondo ang Philippine government, lalo na't importante din na madagdagan ang ating mga light fighter aircraft. Gamit na ang kasalukuyang mga FA-50 na nabili noong 2014 at napatunayan na rin ang kapabilidad nito sa mga gera katulad na lang ng Marawi Siege at iba pang mga airstrikes ng Philippine Air Force. Kasama din sa offer ng South Korea na i-upgrade ang ating mga kasalukuyang FA-50, kaya magandang offer ito para sa ating bansa upang mas maprotektahan pa ang ating airspace.